Tapos gagamitin lang ng kapilya sa hindi tama po. Kung ano yung nasa puso natin na makakaginhawa, na alam natin na gagamitin ng sambahan ito sa tama at nararapat na paglilingkod. Ito po, kasi parang karagdagan, magbigay ang bawat isa ayon sa definisyon ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya napakasimple po. Bahagi ng ating gawain. Bahagi ng pagpapalago ng bawat kongregasyon na kung saan. Kaya kahit saan mo simbahan po yan ay ginagawa ang giving. Mapakatoliko o sa iba't ibang mga organisasyon. Mayroon po yan. Dahil yan po ay ginagamit ng mga religious organization sa pagpapalago ng kanilang mga. At ang panghuli, kung saan ay bahagi ng ating gawa ay tinatawag nating teaching o pagtuturo. Tayo po ay nagsasanay ng ilang mga kabataan o tagapagturo. Yung nga lang po, ang nakakalungkot ay kumukunti na lamang ang nais na magturo. At mayroon po isang pagkakataon, nabanggit ko na lang po ito, na kung saan sa isang kongregasyon po ay itinuturo niya, tinuro po niya doon sa sinabi po niya na bakit daw ang ilang mga kongregasyon ay hindi tinuturo na dapat daw bigyan sahod ang mga tagapagturo. Ako po ay tumututuro sa ganung gawain na kung saan ang mga tagapagturo ay dapat na may kukunin o may makukuha sa simbahan na tinatawag na salitang sahod. Hindi po ako pumapayag, hindi po ako maaari lamang tayong magbigay sa ating mga tagapagturo ng tinatawag na honorario o tulong dahil sila po ay nag-i-invest ng time, effort sa pag-aaral ng salita at nanggagaling sa iba't ibang dako. Kung kaya kinakailangan lang po natin tulungan sila sa ilang mga gastusin sa paghahanda. Pero hindi po yung bibigyan sila ng permanent na sahod. Bakit po? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin sa iba't ibang kaparaanan ng mga trabaho o pinagkukunan ng ating kabuhayan. Kaya't malapad lamang na kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, hindi mo dapat iasa ang iyong kabuhayan sa koleksyon sa ating sa kapilya. Maaari lamang tayong tumanggap bilang mga manggagawa kung ito ay ikiginaginhawa o mayroong sapat ang ating iglesia na pang-finance. Pero hindi mandatory dapat na kukolekta ang sino manggagawa na manghihingi ng fixed amount, kailangan ko monthly ganito. Hindi po ganun. Ikaw ay nangangaral, nagtuturo. Pero hindi ka dapat humingi ng kapalit. Bukal kang tinawag, kumbaga passion mo ito, paglilingkod ka sa Panginoon, sa iyong kalooban. At alam ng Panginoon kung ano ang ibabalik niyang grasya sa iyo sa ibang kaparaanan. Huwag kang aasa sa ibibigay sa iyo bilang iyong sahod. Hindi po ako pabor sa ganung gawain na kailangan pasabuhin po natin. Hindi po ako pabor. Ang Diyos ang magbibigay sa amin ng iba't ibang kaparaanan para kami ay makapaghanap buhay. Sa pamamagitan ng serbisyong ginagawa namin, ibabalik niya po ito. Pero yung aasa ka sa loob ng kapila, hindi. Napakarami nating kapatiran na paggagamitan ng ating koleksyon. Mga kapatid natin na may sakit, matatanda, mga kapatid natin nasa malalayo, nasunugan o ano pa mga pangyayaring hindi maganda sa buhay nila, maaari nating itulong yun.
Yun lang po ang stand ko para sa ganyang teaching. Kaya napakahalaga po ng tinatawag nating pag-aaral dito. Lalo na po sa pagdating ng sermon at big Bible study. Pinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng sermon at ng Bible study. Sa Bible study, maaari po kayong magtanong. Maaari niyo ihatag, ilaan ninyo ang inyong mga katanungan para bigyan linaw ang inyong mga nasa isipan. Sa Bible study po yun. Si Brother Willard napakagaling sa Bible study. Kapag kayo may gusto tanong, itanong niyo po sa kanya. At kung hindi mas masagot sa araw na yun, pag-aaralan po yun at ibabalik sa inyo sa susunod na pagkakataon. Kaya po tayo may tinatawag na teaching. Matthew 28:19 hanggang 20, dahil dito'y magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Huwag kayong maging bulag na tagasunod lamang po. Magsaliksik kayo kung ang tinuturo ay hindi nyo tanggap, hindi ninyo alam. Huwag kayong mga tagasunod lamang po. Kaya ngayon, mga ilan sa inyo ay nag-note. Basahin yung pag-uwi. Sa susunod na pagkakataon, itanong po ninyo. Dahil kami mga tagapagturo, kami din po ay paulit-ulit na nag-aaral. Minsan nga po, naghahalo-halo na yung tinuturo ko sa eskwelahan. Kaya hanggat maaari po pag Sabado at Linggo, magko-concentrate lang ako sa Bible. Pagka po Lunes at pagdating ng Biyernes, yun lang po ako sa mga subject ko sa eskwelahan. Para po hindi ako nahahaluan pag Sabado at Linggo. Acts 22:42, at sila'y nagsipinatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Manahalawan sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan. Yan po, napaka-importante. Kaya tayo po ay mayroon tinatawag na teaching. Okay, bilang panghuling talata po, nais kong iwan, does our church worship on these acts? Tayo po ba ay gumaganap ng ating church worship nang naaayon sa Biblia? Mayroon po bang sobra dito na tayo sinasagawa? Wala tayong tinatawag na natatanging mga awit. Wala tayong special program. O wala tayong tinatawag na iba pang mga programa na kung saan ay luluwalhatiin natin ay ang tao. Dito, ang lahat ng isinasagawa natin ay naaayon sa katuruan, sa banal na kasulatan na kung saan inaangat natin ang ating pagsamba sa Panginoon. Pinakikita natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Hindi yung ikalulugod ng tao lamang. Yan ang nais ko pong iparating. Sa John 1:17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsadating na sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo na ang siyang gumagabay sa atin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po ay gumaganap na. Tayo po ay kailangan magpatuloy na lamang at lumago sa ating mga panambahan bilang mga manggagawa, tagapaglingkod ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat.